Magandang araw po sa lahat. At narito ang magiging lagay ng panahon para sa buong magdamag at sa mga susunod pang mga araw. Meron pa rin tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Hana with international name na Haikui. Huli pong namataan itong si Severe Tropical Storm Hana, 1,225 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang hangin 95 kilometers per hour malapit doon sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos naman ito west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, yung ating minomonitor din na si Super Typhoon Goring with international name po na Saula, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kahapon ng 7:50 p.m. So meron po tayong correction dyan. Huling namataan, kaninang alas 4 ng madaling araw, 335 kilometers, kanluran ng Itbayat sa Batanes. Malakas pa rin po ito kumpara dito kay Hana, nasa 195 kilometers per hour. Yung sustained winds niya malapit doon sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis din na 20 kilometers per hour. At base po sa pagtaya ng Pag-asa, kikilos pa rin pakaliwa at patungo dito sa may southern China, maaaring matamaan directly po ang Hong Kong and Macau, yung ating mga kababayan po doon. Pinag-iingat na natin as early as now dahil possible lang masungit na panahon over the weekend. At itong si Bagyong Goring or si Bagyong Saula ay nag-enhance pa rin po ng southwest monsoon or habagat in many areas of Luzon, base na rin sa ating latest satellite animation. Ito naman po yung latest track regarding dito kay Severe Tropical Storm Hana. So kung mapapansin po nila, sa susunod na 4 na araw ay kikilos pahilagang kanluran or paangat na pakaliwa itong si Bagyong Hana. So nakikita natin within the next 24 hours ay kikilos ito, mananatili si Severe Tropical Storm. So by tomorrow morning, STS siya habang nasa may silangan ng Taiwan. Maring lumabas na rin ang Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon or gabi patungo po dito sa may Ryukyu Islands, pagsapit po ng Friday hanggang Saturday. And then pagsapit ng Sabado, maring maging typhoon na po ito. Lumakas pa siya bilang isang typhoon habang nasa may East China Sea. Pagsapit po ng Linggo, lalapit pa siya dito sa may eastern portion ng mainland China, kung saan maring maglandfall nga ito at humina na eventually sa susunod po na Linggo. Base po sa ating track, kung mapapansin nila, meron tayong cone of probability. So, ibig sabihin, maring bumaba pa ng bahagya or umangat ng bahagya yung track nitong si Bagyong Hana. So, depende pa rin po, pag nagbago ito at bumaba ng bahagya, mas matatagalan itong mananatili sa ating area of responsibility, maring Sabado pa. Pero pag umangat ito ng bahagya, ay maring mas mapaaga naman. As early as tomorrow morning, ay lumabas na ito ng PAR. So, lagi po magantabay sa ipapalabas na updates ng Pag-asa. Samantala, yung kabuang lawak or yung diameter nitong si Bagyong Hana ay nasa around 500 kilometers. So kung mapapansin po nila, pag nag-traverse itong malakas po na hangin na dala ni Hana sa mga susunod na araw, ay mababa yung chance na maapektuhan ng malakas na hangin itong extreme northern Luzon. So base po sa ating latest track, mababa ang chance na magtaas din tayo ng tropical cyclone wind signals.